Kung tatanungin kita ngayon kung ano ang pinakasikat na electric vehicle o EV brand sa buong mundo, malamang ang isasagot mo sa akin ay Tesla. Pero alam mo ba na may isang higanting car manufacturer ngayon na unti-unting umaagaw ng atensyon sa paggawa ng mga electric car? Dito sa Pilipinas at sa buong mundo, patuloy na dumadami at nakikita natin ang BYD cars sa kalsada. Pero alam niyo ba na ang dambuhalang kumpanyang ito ay hindi nagsimula sa paggawa ng kotse? Sa katunayan, nagsimula ito sa isang napakaliit na produkto na malamang ay hawak-hawak mo ngayon, ang baterya ng cellphone. Paano nga ba ang isang maliit na factory ng baterya sa China noong dekada 90 ay naging pinakamalaking producer ng mga dekuryente sa sasakyan ngayon? Yan ang hihimayin natin sa video na ito. Balik tayo sa taong 1995 sa Shenzhen, China, isang lungsod na nagsisimula pa lamang na umunlad. Isang 29 years old na chemist at researcher na nagngangalang Wang Chuanfu ang nagpasya na iwanan ang kanyang stable na trabaho sa gobyerno dahil may nakita siyang malaking oportunidad. Noong panahong iyon, sikat na sikat ang mga cellphones at rechargeable batteries. Pero domina ito ng mga higanting kumpanya mula sa Japan tulad ng Sanyo at Panasonic. Sa maikling sabi, mahal ang mga baterya nila. Si Wang, walang sapat na kapital, ay nanghiram ng humigit kumulang na $300,000 sa kanyang pinsan at kasama lamang ang tinatayang 20 empleyado noong itinatag niya ang BYD. Pero ang problema ay wala silang pera para bumili ng mamahalang automated machine mula sa Japan para gumawa ng baterya. Ginamit niya ang tinatawag na human automation na imbis na mamahaling robotics ay nagdisenyo siya ng mga step-by-step processes na kayang gawin ng mga ordinaryong manggagawa ng may mas mataas na kalidad. At dahil dito, ay nakagawa ng mga baterya na kasing husay mula sa Japan pero sa kalahati lang ng presyo. Mabilis nilang nakuha ang mga kliyente tulad ng Motorola, Nokia at Siemens at bago sumapit ang taong 2000, isa na sila sa pinakamalaking battery manufacturer sa buong mundo. Taong 2003, sikat na ang BYD pagdating sa baterya. Kumikita na sila ng malaki. Pero biglang may naisip na plano si Wang Chuanfu. Nagdesisyon siyang bumili ng isang bangkaroteng kumpanya ng kotse na nagngangalang Jinquan Automobile. Hindi ito ay kinatiwa ng mga investors at sa sobrang galit ng mga ito, bumagsak ng 21% ang stock ng BYD sa loob lamang ng 3 araw na sa pag-aakala ng lahat ay ito na ang katapusan ng kumpanya. Sa kabila nito ay desidido si Wang na ipagpatuloy ang balak. Naniniwala ito na ang hinaharap ng mga sasakyan ay hindi gas kundi kuryente at para makagawa ng magandang electric vehicle, kailangan mo ng magandang baterya na expertise na nila noon pa man. At bago ka makagawa ng electric car, kailangan mo munang matutong gumawa ng normal na kotse. Noong 2005, inilabas nila ang BYD F3. Kung titingnan, ay marami ang nagsasabing ginaya ito ang disenyo ng Toyota Corolla. Sa katunayan ay naging patok ito sa bansang China at dahil dito ay nagbigay ito sa BYD ng pondo at karanasan sa pagpapatakbo ng car factories. Dumating ang taong 2008, isang malaking pangalan sa mundo ng finance ang nakapansin sa BYD. Walang iba kundi ang sikat na investor na si Warren Buffett sa pamamagitan ng kanyang kumpanyang Berkshire Hathaway. Sa payo ng kanyang partner na si Charlie Munger na tinawag si Wang na kombinasyon ni Thomas Edison at Henry Ford, bumili si Buffett ng 10% stake sa BYD sa halagang $230 million. Ito ang nagbigay sa BYD ng global credibility. Hindi na lang sila basta isang kumpanya sa China.
Sila na ang kumpanyang pinagkatiwalaan ng isa sa pinakamagagaling na investor sa kasaysayan. Noong taon ding iyon, inilabas ng BYD ang F3DM, ang kauna-unahang mass-produced plug-in hybrid vehicle sa buong mundo. Mas nauna pa sila sa mga higanteng brand sa Amerika at Japan sa karerang ito. Dito na talaga pumasok ang BYD sa industriya ng green energy o yung tinatawag din na green technology. Bumalik tayo sa kasalukuyang panahon. Ano ba talaga ang sikreto kung bakit biglang sumabog ang sikat na BYD noong mga nakalipas na taon at sa kasalukuyan? Bakit nila natalo ang ibang traditional car makers? Una ay dahil sa vertical integration. Alam nyo ba mga katanong na halos lahat ng piyesa ng kotse ng BYD mula sa chips, upuan, windshield at syempre baterya ay sila mismo ang gumagawa. Noong panahon ng pandemya kung kailan nagkaroon ng supply shortage ang ibang kumpanya dahil umaasa sila sa ibang bansa, ang BYD ay tuloy-tuloy ang gawa dahil nasa kanila ang lahat ng mga supply chain. At ang ikalawa ay dahil sa tinatawag na blade battery na inilabas nila noong 2020. Ito ay isang lithium iron phosphate battery na sobrang safe gamitin. Pinalubog nila ito sa pako, dinaanan ng truck, ngunit hindi sumabog o nag-apoy, na malayo ang performance sa ilang EV batteries. Dahil dito, maging ang kanilang mga kalaban ay bumili na rin sa kanila ng baterya. Mula sa isang maliit na kwarto sa Shenzhen na may 20 manggagawa na mano-manong gumagawa ng baterya, ngayon ang BYD ay mahigit sa 600,000 na empleyado sa buong mundo. Sila na ang nagdodomina hindi lang sa mga kotse, maging sa mga electric buses, tren at kung ano-ano pa. Ang kwento ng BYD ay patunay na kapag may malinaw kang pangarap, ito ay handa mong trabahuin at panindigan kahit pa ikaw ay pagtawanan. Darating ang araw na may tatayo mo rin ito. Literal na build your dreams. Kayo mga katanong, anong opinion ninyo sa mga sasakyan ng BYD? Handa na ba kayong lumipat sa electric vehicle o mas gusto nyo pa rin ng tunog ng gasolinang makina? Comment nyo nga sa ating comment section sa ibaba.